May buntag sa tanan atong kaigsunan. Kalipay kog dako nga ang Dios nagapakiguban o nagtugot nga mahimo nato karon ang pagselebrar ining usa ka 41st Thanksgiving anniversary sa iglesia sa New Kasay Seventh-day Adventist Church. Sa tema nga nagkanayon, Faith That Lives On. Usay magod magununot tag anniversary magkapamalandong tas kagahapon. Ako mahinumduman nga kini nga distrito may pinakaunang distrito nga diin ko na-assign. O sa bata pa diri ko gituli mga kaigsunan pero dako naman ko so wa na ko gituli. What I would like to say, diri ko nasubhan niini nga distrito. Gikan sa Panabo, I was assigned as a church pastor at the same time district pastor. Paingon dito sa Nanio, Malitbog, paingon dito sa Paradise Imbak o ngadto sa Pakibato. Gikan pod sa Panabo, paingon Carmen, Duhali, apil ninyo Kasay, hangto dito sa Santo Tomas, abot pa sa Santo Niño Talaingod. That was my district responsibility before. So, dinhi nga distrito, hilabihan ka bright ang mga tigulang sa iglesia. Questionon ka, sulayan ka sa church manual, sa pagmanage sa iglesia, subhan po kanila sa doktrina. Reduce the lowest term. Dirita sa New Kasay. Sa tanang 28 nako ka iglesia kaniadto nga akong ginumala, human sa duha ka tuig nahimong 38. Mautong nabuak mga kaigsunan, doon na na'y tibalog o doon na pwede rin napita. O diha to gibuak panahon diha sa Duhali. Paubsan pa yun na to gamay. Kininyo Kasay mga kaigsunan, mao ni simbahan nga sa di pa kumuanhi diri, magtuon gyukog sa hilabihan. Di kumuanhi, gula ko'y tuon mga kaigsunan. And I thank the Lord nga kaniadto kining iglesia, problema na ko ni kayo pero ngadto-ngadto akong nasabtan nga kini nga simbahan maoy akong dapat pasalamatan kay diri ko nahimong bright sa Ginoo mga kaigsunan. Kay dunay tao diri nga pertigyod ka bright mga kaigsunan. Bisan pagleksyon debatihon ka kaigsunan kamo makabarog mo niana. Bisan pa panahon sa wali di kapunggan debatihon ka gyud. Sao naman na nako ning simbahan ni hangtod niabot yun ang panahon kaigsunan. Di na ko tiwason ang istorya sa ending na nako tiwason. Abangan o sa sumpay mga kaigsunan. Aron mailhan ninyo kinsa ng tawhana na nga kusog kaayo magsukit-sukit daring dapita sa iglesia. Abi ninyo, atong sukdon ang ato ang pagtuon karon, faith that lives on. Ang atong pagtuo nga nagakinabuhi kanunay. Sa una, pag-abot yun ako nga distrito, gilamano ko sa katao gikan ning iglesia. Iya gipisit-pisit akong abaga sa pilay mong edad pastor. Ingon ko 22. Ingon din siya pastilan. Mura man kag bantris dakog lawas pero mo piyak-piyak ko pa man di ay. So dakog lawas pero iabot pa sabot piso pa di ay. Okay. Sige lang. Pero ganina mga kabatan-onan nato nanganta ang praise of resonance. Mga bata pa kaayo mga kaigsunan pero ang mga tingog mura nag mga mature. Have you noticed that? Kung manganta perti na mura nag mga hingkod o mga tingog. Kabalo ba mo pila ilang mga edad? Ang pinakatiguang nila 17 years old ang ilang pinakatiguang mga kaigsunan. Mao po na ilang pinakatiguang si 17. Mao po ilang pinakatiguang. Katong ilahang soprano diri ganina. So very young, di madalag Cebu mga kaigsunan, pasensya mo. Pero kamong tanang mga ginikanan na mga bata, manguban mo, makalusot na sila Cebu, bitbito ninyo inyong mga anak. Kamoy plitis inyong kaugalingon. Ang mga bata, pagitaan na mong sponsor. Anyway, hapit naman pong Cebu, okay ra. Okay mga kaigsunan, faith that lives on. Kagabiin, nasdunggan ako sa statement ni Brother Tamondes. Siya grabe yun atong pagtuo ba? Gisulayan yun og mayo. Nalinaw-linaw man tuod ang LCM pero grabe pong kalisdanan agian. Kaya balo ba mo nga ang pagtuo sulayan sa mga kalisdanan?
Ang pagtuo nga walay pagsulay, bati na nga pagtuo kay igsunan. Pero kana nga pagtuo bisan sa mga pagsulay, mulahutay gihapon, that is what we call the faith that lives on. Mo nay pagtuo nga mulahutay nga buhi hangtod pagbalik sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 8, matud pa ni Ginoong Hesus, I tell you that the Son of Man will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Jesus is asking, when I come again, or when the Son of Man comes again, can he find faith on earth? And that kind of faith is the faith that lives on until today, the faith that lives on until for the end of time, and the faith that lives on even until eternity. That is the kind of faith that Jesus would like to seek when he comes again. Can Jesus find that kind of faith when he comes again? We are talking about the church. Ellen White says the church is the agency of God for soul winning. Ang iglesia mo'y usa ka ahensya sa Dios, kung sa gobyerno pa, ahensya sa pangagamhanan, nga ang katuyuan mao ang pagdaog og mga hamiling kalag. The church is composed of brethren. The church is composed of brethren whose faith that lives on until today, whose faith that lives on until the end of time, whose faith that lives on until Christ shall come. Let's talk about faith and what is faith, by the way. Unsa may pagtuo mga kaigsunan. Very easy to have this verse again. Very common verse. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things that hope for, the evidence of things that not seen. Ang pagtuo may usa ka substansya sa mga butang nga mulaom o usa ka ebidensya nga diin sa mga butang nga dili makita. You cannot say that I have a faith. I have a big faith, I have a great faith. You cannot say that. But something, an evidence must vouch to prove that you have that kind of faith. Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. Kung walay pagtuo, imposible ang pagpalipay, pagpahamuot sa atong Ginoo. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walay pagtuo, dili malipay ang Dios. You should have your faith. You should have this faith. Usa ka amahan, ang iyang anak, iyang giingnan, dong ambak sa swimming pool. Ingon ang bata, tutok siya siyang amahan. Ano man ka na, 5 years old, had never been taught how to swim. Ingon ang asawa, ayaw pag-ambak kay, di ka kabalo mo lang, malumos ka, naa sa 7 feet, gipaambak sa kasi mong papa, ayaw pag-ambak. But the child was very impulsive to jump. Ingon ang mama, don't jump. Ingon ang papa, jump. Ni-jump yun ang bata, mga kaigsunan. Pag-jump sa bata, siyempre di man siya kabalong-langoy, nagpus nga dito sa tubig, then ang amahan ni dive, ni ambak, kung giluwas sa iyang anak, ibutang dito sa daplin. Suko kay inahan, tanawa, imong anak, naunsa na na, siya pasag dihi ko, sunod na po, yan na uli na iyang anak, nahula na, kapahuay na pus nga sa tubig, iyan na po ang ginan, jump again, ni ambak na po, usab, wa na duha-duha, pastilan, iyan na pong giambak, kiluwas na po niya, iyan na pong gibutang sa daplin. Ingon na po diyang anak, do I jump again? Ambak na po ko? Iya pangutanas, amahan, o sa inahan, nga nung ni ambak man ka, di ba kabalong langoy? Siya ingon man si Papa, uya urik na matay ka, I know and I trust my Father. Nga, kung sa iyang isulti, akong tumanon kay kabalo ko, nga kung di na ko kaya, iya kong luwason. Did you get the point? That is faith. That is faith. Bisag wa ta kabalog kaya ba natog dili, basta kay sugo sa Dios, go. And that is faith. Brethren, the faith is the substance that connects us to the Father. The faith is the substance that relates us, that connects us to Jesus Christ. The fact
Jesus Christ said through Paul in Ephesians chapter 3 verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through what? Jesus cannot live in your faith, in your heart, I mean to say. Dili pwede mo puyo si Kristo sa inyong kasing-kasing kung walay pagtuo. See, the only way nga makapuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing by faith. Ingon ang Iglesia ni Kristo. I-cross-examine panahon sa debate. Oyon ka ba sa Efeso 3:17 nga si Kristo mosulod sa imong kasing-kasing? Ingon ang Iglesia ni Kristo nga ministro, yes, oyon ko, pero pinaagi sa pagtuo. Dili literal nga mupuyo si Kristo kasing-kasing. By faith, sunod pangutana, kay pinaagi sa pagtuo si Kristo mosulod si muhang kasing-kasing. Kung ang imong pagtuo tao si Kristo o dili Dios, pwede ba nga ang tao mosulod sa kasing-kasing sa tao? Naglibog ng Iglesia ni Kristo unsaon niya pagtubag. Yes, we can allow Jesus Christ to dwell in our heart by faith, through faith. So the only way we can be connected with Christ, the only way we can be connected with God, the only way that Christ can live in us is through faith. That is how important faith is. Kabalo ba mo nga pinagi sa pagtuo, we are saved? Because that is the only way that Jesus Christ can reach you. Kung wala kay pagtuo, dili ka ma-reach ni Jesus Christ. Sa imong pagpakasala, sa akong pagpakasala, di na ko makabuot ni Kristo, mga kaigsunan, if I don't have faith. Pero kung doon na ko'y pagtuo, doon na kay pagtuo, kaya kanyang i-reach out kaigsunan. Romans chapter 1 and chapter 5 verses 1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained what? Access. By sin, we come short to the glory of God. Pinaagi sa sala, naputol tagikan sa Dios. Pero pinaagi sa pagtuo, doon ay access ang Dios kanato kaigsunan. Sa ato pa, what cuts our faith from Jesus? Unsay makaputol sa atoang pagtuo gikan kang Kristo? It's sin. Ang sala may makaputol, mga kaigsunan. Sometimes you say, naman ko'y pagtuo, pero nga nung luya, overloaded with sins. Napuno sa pagpakasala. That's why you say, nga dili mo function imuhang faith. Now, let's go back to the key text. Luke 18 verse 1. Nevertheless, let's focus on the second line. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Inigbalik ni Kristo ang iyang pangitaon, ang imong pagtuo. Ang kumusta ang atong pagtuo kaigsunan. Don't forget, nga something murag makalibog gamay, but we need to study. Sometimes I would like, or how many times I told you, whenever I preach during divine service, it's not all about sermon that may entertain you. This is not about sermon to entertain and to please you. But this is a mere simple Bible study. So let's study the Bible. So the question is, when Christ shall come, He will find your faith. Asa imong pagtuo. Dili sa mangitag asa imong bahandi. Dili sa mangitag asa ang imuhang kayutaan, ang imong kwarta, ang imuhang wealth, ang imong profession. He's not caring about that. Ang iyang gipangita, ang iyang pangitaon, where is your faith? The same. Sa diha nga ang barko nga milatas, gikan sa Galilea, paingon dito sa Gadara, sa dihang mi encounter o grabe kay mga balod, nga daw mga matay ng mga apostoles, ilang gipukaw si Kristo, carest thou not that we perish? Mitindog si Kristo, mingon, where is your faith? Where is your faith? Sa panahon sa dihang magkaguliyang ng iglesia, sa panahon nga magkagubot na itong panimalay, magkagubot ng panagtiayon, where is your faith? Asang inyong pagtuo? That is seemingly like Jesus would like to ask to us. Unsa iyang pangayoon?
kanato kaigsunan. Where is your faith? When He comes again, He will ask the same. Where is your faith? Asa imuhang pagtuo. But brethren, yung pastor murag libo gamay. Kaysa Revelation chapter 22 verse 12, nagkanayon, and behold, Jesus said, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So when Jesus shall come, He will try to find your faith. Asa imong pagtuo. But in the other verse of Revelation chapter 22 verse 12, mubalik siya, dala bit-bit niya ang mga reward, mga balos, para sa atong mga maayong binuhatan. Sumala sa itong maayo ug daotang binuhatan, bayaran ta niya. Why is it that when Jesus said, mubalik ko, mangita ko siyang pagtuo, at the same time, mubalik ko para sa inyong binuhatan. So what's the relationship between work and faith? Nakuha niyo ang point? What is the relationship between faith and work? Kung sa may naa sa faith o sa naa sa work, can they be separated from each other? Doon ay mga tao nga doon ay faith but they don't work. Doon ay mga tao nga doon ay work but they don't believe. What we need to do is to let the faith and work go together. Sa seminar dito sa Kuan, Kabidjanan, nag-raise ko og 500 pesos. Ang topic, Law and Grace. Kinsay doon ay pagtuo diri nga kining 500 pesos ako ni ihatag nimo. Isang kamot o ka, kinsay doon ay pagtuo. Human ako na explain that faith must do something, must give action, must show work. Kinsay mo to, dito ang ihatag na ko ninyo. May gani kaway ni dawat. Sige lang isa-isa kamot. Isa-isa, wag yun iduol. Ngayon lang kuha ng 500. Ya. Para ma-emphasize yung pagayop, dayong human sa sermon, human sa lecture, ako na pong i-offer og usap. 100 na lang. Kinsay nitong ihatag na ko ng 100, ana din ditindog itong babae na pay bata, dala kuha niya 100. Naloy mo ko, apilan pa ako hatag ng 500. Na 600 na hinoon. What I would like to say is, kung doon na kay pagtuo, kinahanglan, bubuhat yun ka. Dili tama nga doktrina nga faith plus work. No, it's wrong. Faith alone. Faith alone. Walay works. Pagtuo lang yun. Sa una, makikdebate ta kay kuno ang pagtuo, ubanan yun og buhat. No, mali. Isa lang yun, mga kaigsunan. Pagtuo ra yun. Walay lain, pagtuo ra yun. Atong paminaw na, sabto na to pag-ayo ha. Let's go to James chapter 2, verse 17 and 18. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Kung ang pagtuo lang, nga walay buhat, kung sama na siya, patay. Kung pagtuo lang, walay buhat, patay. Okay. Verse 18. Yes, a man may say, thou hast faith, and I have works. Doon ay tao nga matod pa, doon na kay pagtuo, doon na kay buhat. Na kay pagtuo nga walay buhat, na kay works nga walay pagtuo. Okay. O say conclusion. Show me thy faith without thy works. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, and I will show you my faith by my works. Now, basing upon this verse, tama ba nga faith and works? What can you say? Tama ba pagtuo og binuhatan? Tama dili? Tama dili? Wrong. Ingon si James, ikaw nakipagtuo, nga wala kay buhat, pakiton ka sa akong pagtuo, pinaagi sa akong buhat. So, unsay nakita?
Kung sa'yo nakita, buhat. Pero matod pa ni James, kadto nga buhat ang nag-dominate adto, ang nag-produce adto, ang nagbuhat adto, ang naglihok adto, ang akong faith. You cannot say, I have faith. You cannot show your faith, but you can show your works by your faith. Yun, pastor, mo tanaw ko sa imong pagtuo, nasuri di ka kita. Pakitaon na lang tika sa akong buhat. Pakitaon tika sa akong pagtuo, pinagi sa akong mga buhat. Sa ito pa, faith plus work, wrong. O say, tama. Faith that, tama ninyong tema. Faith that lives on. Dili kay faith and life. It's not faith and life. It is faith that lives. Kanang buhi nga pagtuo. Usara ka buok, pagtuo lamang. Pero unsa nga klaseng pagtuo? Kanang buhi. Kanang pagtuo nga makamaong mo produce og binuhatan. Now the question is your faith now can be seen by your works? O gabulag ang imong pagtuo nga Adventista o ang imong binuhatan bilang negosyante, wala magkakonjive ang duha mga kaigsunan. Kuha niyong point? Ang imong pagtuo, Adventista, ang imong pagtuo, nag-aawit ka, sumala sa imong pagtuo, pero ang imong binuhatan sa imong panimalay, wala mo jive sa imuhang pagtuo. Ang imong binuhatan, dili maoy nakitaan according to your faith. Kabalo ba mo? Daghang Adventistang palahubog. Hindi kahubog, makikdebate nga ang matuod ng iglesia Adventista. Yes, pero palahubog. Pero may kay mga bersikulo, dili maliba, makikdebate nga ang pagtuong Adventista may matuod. They don't have the faith that works. Napay mga Adventista, elder pag yung uban. Tigulang sa iglesia, o kaha, pasaylo ako ninyo, pastor pag yung uban. Pero mga kaigsunan, hiding behind the rock. Doon ay mga binuhatan nga di pwedeng ipakita sa kahayag, kinahanglang buhaton, ilalom sa kangit-ngit mga kaigsunan. What kind of faith is that? The Bible says that kind of faith is dead. That is not the kind of faith that the church must have while waiting for the coming of Jesus Christ. Dili na maong klaseng pagtuo nga imintinar sa iglesia samtang magpaabot kada adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagtuo nga atong gikinalan karon, as the theme is saying to us, faith that lives on. Pagtuo nga nagakinabuhi, pagtuo nga nagalihok, pagtuo nga nagabuhat, sumala sa ato ang pagtulunan. Verse 12 ba na no? Sa verse 12, basahan na itong balik. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Bubalik ko sa dili madugay. Ug ang mga balos aniya kauban kanako para sa matagtao sumala siya mga binuhatan. So God is requiring the work according to your faith. What is that work? Verse 14. Blessed are they that do His commandments. Bulahan kadtong nagabuhat sumala sa kasuguan, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So what is your work now? What are your works manifested from you? O sa may mga binuhatan nga nakita gikan kanimo. Ingon din, tama na tingali ni kay mahatag man kog bugas ni mabahaan. Tama na tingali ni kay na ako mga binuhatan maayo gyud kayo na kay mga scholars. Maayo gyud kani nga binuhatan kay runay mga donation sa simbahan mo donate man ko. No. God is requiring us that kind of work must be according to His commandments. Why? Because the politicians even can do that. The politicians doesn't care or do not care
to keep the commandments or not. They even kill people. Kupatay pa ganin silang tao. Pero mga buotan kay manghatag bugas, manghatag pinaskuhan, buotan kay tanan. That kind of works is without faith. Sometimes po kita Adventista ta very compliant or very complacent. Relax kita sa tanan. Yes, I have faith, but the problem is I don't have work according to my faith. Doon ako'y pagtuo, pero wala lang ko'y buhat. Matud pa, buhat, sumala sa kasuguan. Now, blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Ang uban mingon nga, kanang about works, Pastor, pagtuo about works. Sa New Testament pa lang na, sa Old Testament wala na siya. Tanaw na to sa Ecclesiastes 12, 13, and 14. Okay? If you have your Bible with you, please basahan ninyo. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Fear God meaning honor God. Fear God meaning believe in Him. Fear God meaning trust in Him. Fear God meaning to say you have to recognize Him. Meaning to say that is faith. That is faith. Pagtuo. Fear God. And what? Keep His commandments. For this is the whole duty of men. Why? Verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So tanang record sa langit, mag-record sa atong mga binuhatan, maayo og dautan mga kaigsunan. Ang uban masingon, mabutan na lagi ko sa unahan. Mausap na lagi ko. Labi ni nagbalik sa Ginoo, mabutan ra ko, hoy, excuse me. Ang pagbalik sa Ginoo, dili panahon nga mag-change patag karakter. Ang pagbalik sa Ginoo, mao nang pag-execute sa mga taong wala pa ka-change silang karakter. If you want to change, you have to change now. Kung gusto mong mausap, makaproduce according to your faith, do it now. Buhatan ninyo karon. Now let's check the 10 commandments. Okay? Makita ninyo ang 10 commandments. First, thou shalt have no other gods before me. Second, thou shalt not make unto thee any graven image. Third, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Fourth, remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth, honor the father and the mother. Sixth, thou shalt not kill. Seventh, thou shalt not commit adultery. Eighth, thou shalt not steal. Ninth, thou shalt not bear false witnesses against thy neighbor or thy brother. The 10th, thou shalt not covet. The Lord says, those who do His commandments. Sa ito pa, ang 10 commandments, imong buhaton. Kung doon na kay binuhatan, but pasabot, muhaom sa napulo kasugo ang imong binuhatan. Okay. Sa first nga balaod, thou shalt have no other gods before me. Doon ay work, wala. Na wala. Wala. Do not ganino. Number 2, do not bow down to graven images. Na work, wala. Wala. Kaya do not bow down gani. Number 3, do not use the name of the Lord in vain. May work, wala. Wala gihapon. Ika-unom, thou shalt not kill. May work, wala. Wala. Number 7, thou shalt not commit adultery. May work, wala. Na wala. Wala gihapon. Thou shalt not steal. Na wala. Thou shalt not bear false witness. Na wala. Number 9, thou shalt not covet. Na wala.
Wala. Naoy. Ay ko ginang iyong Ginoo nga magbuhat mo sumalas na pulo ka sugo. Yawa may sugo. Ang kanira man duha minaa. Kita ninyo? Only the fourth and the fifth may dunay trabaho. Kaya ang ika-fifth, tahuray mong ginikanan. Ang ika-upat, hinumdumi ang adloy papahulay sa pagbalaan. So, duha ra dunay trabaho. The rest walay trabaho. I'm sorry to tell you, naay trabaho. Kanilang duha ka sugo ang gi-emphasize mga kaigsunan. Nga dunay trabaho. Pero kani, di ka magbatulog ng Diyos, but pasabot, maging loyal ka sa matuod nga Diyos. Be faithful to the true God. Ikaduha, di ka magyukbog larawan, but pasabot, ang imong simbahon, ang matuod lang yun nga Diyos. That is still a work. Dili gamiton ngalan sa pagpasipala, but pasabot, imong respetuhon ang pangalan sa Diyos. Dili magpatay, but pasabot, imuhang atimanon ang imuhang isikataw. Dili ka manapaw, but pasabot, maging loyal ka sa imong spouse, sa imong bana o asawa. Dili ka magpangawat, but pasabot, magkugihan ka, para na kay kagulingong panginabuhi, nga dili ka mangawat. Dinhi nagsandal ang doktrina nga di mo mupatad og sweepstakes. Lo, kisa may mupatad og sweepstakes karon. Loto. Ha? Mauna nga balaod mga kaigsunan, thou shall not steal. Thou shall not bear false witness. Ayaw mo pamakak. So sa may trabaho din na, dapat magtugan kas tinuod. Ayaw pagsultig bakak. Dili maibog. Bot pasabot, be independent with God. Ayaw pagsalig sa uban. Ang imuhang kaugalingon, ayaw i-compare sa uban. Magpabulagaw ang silingan, magpabulagaw po ka. Pasag din na sila nagpabulagaw. Pag miniskirt ang silingan, mag-miniskirt po ka. Pasagdihin na sila. Ang sa TV po, sa teleserye, o kung sa ilahang lifestyle, sundugon po na to. No. We have to follow Jesus as our example. So doon ay works. Now let's focus to the fourth commandment. Okay? Sa fourth commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Wa kay buhaton sa adlawng Sabado. Nor thy son, imong anak, nor thy daughter, imong anak babae lalaki. Thy manservant, imong sulugong lalaki. Thy maidservant, imong sulugong babae. Nor thy cattle, bisan imong mga kayupan, baka, karabaw. Ayaw patrabaho ah. Imuhang elf, ang imuhang traktor. Ayaw patrabaho sa adlawng Sabado. So no work. Nor thy manservant, nor thy cattle, nor thy stranger. Bisan imong bisita, ayaw patrabaho ah. Sa adlawng Sabado. Why? Why? Because in 6 days, in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, wala tayo buhato sa lang Sabado. Tama, dili. Tama. Muna nagwali ko at tubangan sa mga nitibo. Sa unang dito pa ko na-assign sa kanitibuhan. Pag-ingon yun, kinsa ninyo diri nga mo pahulay matag Sabado. Nang isang tanan. Sulayan na to. Kinsay mo dawat, magbantay nagsabado, magpahulay. Nanuol tanan. Ego, pastilan kakuyaw, anino murag first time in my life. Tanan audience, tanindog. Ang gisikreto sa tubangan, nganong gusto man ka mo pahulay adlawng Sabado. Okay ra si mo, kada Sabado, wala kay trabaho. Ang tubag, abisan pabutibok si mana, walay trabaho, okay ra ko. Kaya di ay, daan silang may trabaho. Domingo pa, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado. Labaw, nagsabado, may trabaho. Okay ra. Pero, ang napulo kasugo, nagsulti, onom kaadlaw trabaho. Ayaw mo pahulay sa adlaw igpapahulay. Kung gikan sa Domingo, hangtos Bernes, wa mo'y trabaho. You are still a violator of the fourth commandment. Nakalapas gyapon mo sa napulo kasugo. Kinahanglan, mo pahulay ka sa adlaw Sabado. Kaya grabe na yung kapuyag, hinaguay og trabaho sa tibuok simana mga kaigsunan.
Pero na mga tao nga bisag grabing trabaho sa tibok semana, daginuton pag yung Sabado. Ingon ang Dios pahulay sa adlawng Sabado. Okay? Let's go to the Christ and the Sabbath. Si Kristo ang adlawng igpapahulay. No? O natulog mo ganina, okay ra, pero karon ayaw na. Kaya magmahay mo. Okay? So, okay ra mo natulog ganina. Pero karon ayaw na, kay di na niyo makuha ang point. Si Kristo ang adlawng igpapahulay. Si Kristo mga kaigsunan, dili siya supak sa adlawng igpapahulay. Supak siya the way how the Jews, how the Pharisees and scribes observe the Sabbath. Dili siya supak sa adlawng igpapahulay. Supak siya sa pamaagi sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyog, mga Eskriba, o kung saon pagbantay ang adlawng igpapahulay. Mao iyang giguba, dili ang Sabat iyang giguba. Paminaw na to. Luke 4:16 and 17. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Sumala sa batasan ni Kristo, imagine ha, this is talking about the character of Jesus Christ. Sumala sa batasan ni Kristo, kada Sabado, muato siya sa balay alampuanan. To make the story short, church. To make it specified, New Kasay Seventh-day Adventist Church. Sumalas na batasan ni Kristo, kada Sabado, muanhi siya sa balay alampuanan sa New Kasay Seventh-day Adventist Church. Batasan ha? We are talking about the batasan, the character of Jesus Christ, the manner, the custom of Jesus Christ. So the Sabbath here is related to the character of Jesus Christ. When you keep the Sabbath, you will become according to the character of Jesus Christ. Awan ningon nga, Pastor, oy, no, sa maning nga, di magyud ako makopyang batasan ni Kristo. Sugdan nato sa pagsimba matag adlaw igpapahulay. Kay mao na stepping stone sa batasan ni Ginoong Hesus. The more sige tagsimba, sig paminaw sa pulong sa Ginoo, hinay-hinay ma-change ang atong batasan, haom sa batasan ni Kristo kaigsunan. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Adlang Sabado ha? Unsay giwali ni Jesus Christ, paminawan niyo yang wali. Yang gibasang bersikulo sa adlaw igpapahulay. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach this acceptable year of the Lord. So naatay trabahoon sa adlong Sabado, wala. Ingon si Kristo, kada Sabado, mo niya akong buhaton. Mo niya akong buhaton, I am anointed by the Holy Spirit. Kung sa may akong buhaton, bisag Sabado. Ha? Matod pa niya, to preach the gospel to the poor. Kanina, thou shalt not commit adultery, maragwat tayo buhaton, di ba? Pero, at the back, sa lain nga pagkasulti, natin buhaton, we have to become loyal to our wife, to our family, to our spouse. Now, the same with the Sabbath. 6 days shalt thou do the labor, but on the Sabbath day shalt thou do the rest. Thou shalt rest and worship the Lord. So, magpahulay o magsimba sa Diyos. So, natay buhaton. Kung sa'y buhaton, sama kang Kristo. Kada Sabado, iwali niya ang may balita sa mga kabos. He hath sent me to heal the brokenhearted, tambalan ang mga masakiton, preach deliverance to the captives, bisitahan ang mga pinariso, and recovering the sight of the blind, bisitaan, tambangan, tambalan ng mga buta, spiritually o physically, set at liberty that are bruised, katong mga nasamaran, ampingan at timanon, preach the acceptable year of the Lord. So man ang gibuhat ni Kristo kada Sabado. I would like to tell you,
Kada Sabado. 90% of Christ's life on earth, according to the record of the Bible, kada Sabado, manambal si Kristo. Usa kay gayon niya na doon ay usa ka tawo nga for 38 years na kuyos iyang kamot ug tiil di sa kalakaw. Nagyan ni Kristo, gitambalan. Gina ni Kristo, thy sins are forgiven now. Take up thy bed and walk. Nya Sabado man to. Gina ni Kristo, chapter 5, verse 8. Jesus said unto him, rise, take up thy bed and walk. Sa diyan nagpasaan na siya, ingon to mga parisiyo, mga iskriba, huy, naayon na lagi ka. Kaya 38 years ago, no? Pero may makitaan nga nagtikongkong, di ba tuloy ang lawas, ang tiilog kamot. So iladog isa sa mga pari. Huy, nakalakaw lagi kagapasaan pag yung kaog. Higdaanan. Siya sa'y katambal ni mo. Ingon siya, Jesus of Nazareth, may nagtambal na ako. Sa mao ba? Karon ka lang yun. So, the record says, nisamot ang kalagot sa mga Hudiyo. And immediately, verse 9, the man was made whole and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus. Gipersecute si Kristo sa mga Hudiyo and sought to slay him. Naningkamot sila nga patyo nila si Kristo because he had done these things on the Sabbath day. Di sila mosugot nga dunay mamaayo sa balatian sa adlaw ng igpapahulay. Verse 17, but Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. Ingon si Kristo, nganong badlongon mo kanya magtrabaho, manambal og masakiton kada Sabado. Ang akong amahan, hangtod karon nagbuhat ni ini. Busa ko po, magpadayon ko pagbuhat. Sa ato pa, ang atong pattern sa pagpahulay sa adlaw ng igpapahulay, naatay trabaho. Ayaw mo pagtuo nga na mahulay tang manglingkod ta dinha nga magduka mga tulog. Naatay trabaho. Ang atong trabaho, magwalis may balita, tambalan ng mga nagmasakiton, duaw ng mga piniriso, i-comfort ang mga nagmasulubon. That is our work on every Sabbath. Muna itong buluhaton, gibadlong si Kristo, oops, naglapas ka sa ilang ipapulay. Siya, no. Ang akong amahan, nagbuhat ni ining mga buhata, hangtod karon, busa ako po, nagbuhat po ko. So, try to check it out. Gika mo sa iyong balay, nanganhi mo diri, nanimba mo, pag human yung panimba, nangulin po siyong balay, kung sa inyong gibuhat. Kung sa inyong gibuhat. Maura to, di ba? Dungagi. Dili ka manglingkod ng tasimbahan. Dungagi. Ang church, as what I have told you, is the agency of man's salvation. Ang iglesia, ahensya sa kaluwasan sa mga tao. So the church must formulate a program nga kada Sabado naamoy nagbalatian nga bisitaan. Kada Sabado na ay piniriso nga inyong mabisitaan. Kada Sabado naamoy mga pobreng kaigsuunan. Bahalag pobre ta mga kaigsuunan. Pero napagi mas pobre pa nato, tagaan natong pagkaon. Mao ni trabaho sa iglesia. Dili kay magsigil ng tagpukong diri sa iglesia, hangtod matintal tagtabi, matintal tagpanglibak, mag-away, husayon sa board. Tawgon ang district pastor, may pausayon, the pastors are not paid for that. Kung naghusay ang pastor sa iglesia, nag-away ng mga kaigsunan, extra mile na sa pastor. Pastor, trabaho na nimo kay bago ko na-sign sa iglesia, kadlaon pa na bisita, tok-tok, kuya awari, bago ba ko abot, tok-tok din. Pastor, may buntag. Pag laman, pastor ko ano ko kanang women's director ko sa iglesia. Ako si Tan Pulana. Okay. Pastor kanang nanakay nabisitahan ng mga kaigsunan din sa Digos, yung ko wala pa. Siya lagi, ayaw kumpiyansa na ni Tan Pulano, ha? Kaya kana si Tan Pulano na
delikado gyud ka na niya. Unya may ra ba na kay mo ana pastor. May kani sa mo ana. Nya madalaw niya kaon saon na lang. Day, mo sige sister magampo ta, ampo mi. Sa taod na napulang niabot, ang kato iyang giingon. Pastor, nanda kay nabisitahan diri? Kung wala pa. May rapod ako'y nakauna. Abi nimo pastor, kana si kuan ba? Katong ni bisita ganina mo yung gilitok. Sa kanas ko na kumpiyansa na. Grabe na maghimo-himo istorya pastor, ambot na lang. Kuman ato istorya, ampo mi, nakaw na po siya. Dahil katulong niabot, pastor, dire sa iglesia ay kumpiyansa ha. Doon ay faction diri duha ka grupo. Kanang grupo dito, kanang grupo diri. Ikaw asa man ka? Siya wala neutral ko pastor. Kuha imposible. Siya lagi neutral ko pastor. Ay siya chismoso sa duha ka grupo. Kabantay mo kanang mga kegson na mingong neutral, chismoso na. Kisa may neutral diri sa mga kegson mag-away-away. Kisa neutral isang kamot. So di na mamangkon. Kaya kanang neutral, magpabilib na siya nga neutral para makapasok diri nga kampo. Lagi, oo, bitaw. Nya human, karon ka lang. Neutral, bitaw ko, dili na po ko speakers. Ingon ba sila, moni, mo na. Lagi, umay natin neutral. So, kisa neutral diri again. Neutral siya kasi chismoso. Siya sitig hatod-hatod. Hatod to, ingon na ng Elders Council. Pastor Hosaya, ni diri mo niyang problema simbahan. Kulisura ni Hosayo ni. Pila na nakatoy gubot diri sa dugay na ni pastor. Panahon pa ni pastor bla bla bla, pastor upat na ka pastor ni agi diri. Wa pa gid sa mag-amigo, duha ka faction diri. Ang gihimo nagtuldami, nag-revelation seminar, nag-amigo sila tanan mga kegsonan. Sa pagka-amigo na nila, daghan na bautismuhan, sa nagkahiusa na sila, niboto ang RCM, sila tanan lako gitabangan. Ako na po ilang giaway. United na sila tanan. Brethren, I would like to tell you, sultihan ta mo, kung wala tay trabaho sa iglesia, Ellen White says, an idle mind, ang huna-huna nga way trabaho is the anvil of the devil. Kanang utok nga way trabaho, mo ni kusog kay mo comment sa Facebook, social naman ang mga libakira karon. Di naman para sa una nga mag F to F gyud sila, face to face. Pero karon online na yung mga chismoso. Mo ni pinakakusog mag-comment mga kaigsonan. Kanang mga tao nga walay mga trabaho. Pero busy ka, bisan pagtanaw og reels, di na kamo tanaw kay imong trabaho, di na nimo maapas kay daghang kag buluhaton. Busa, what makes our church to be strong? This is church anniversary. We want this new Kasay Seventh-day Adventist Church to be a strong church until Christ shall come. And what makes this church to become strong? Acts 16 verse 5. So the churches were strengthened in the faith and grow daily in numbers. Sa unsang paagi maligo ng iglesia? Pinaagi sa pagtuo. Kanang pagtuong nagalihok, kanang pagtuong nagabuhat, kanang pagtuo nga mupailalom sa buluhaton o pagtuo nga mutuman sa napulo kasugo. That is the kind of faith that strengthens the church. The church must show faith that works. Ang kinatibuk ang iglesia sa New Kasay Seventh-day Adventist Church o tanang mga Adventista ang iglesia sa tibok kalibutan magkahiusa nga magpakita sa ilang pagtuo. I've heard one time nga kani pastor pagtuo ra gyud puhunan ning simbahan namo. Kini nga haligi pagtuo ra gyud ni. Niko kadagko sa iyong haligi, brother. So meaning dagko pod mo pagtuo. Nakuha niyong point? Mo na nga kay resulta man kani sa atong pagtuo sa New Kasay Church kini mga dagkong haligi nga gipang patindog nining iglesia. Walay biyay nining iglesia. Sabuta mga kaigsunan. Walay panagbiyain ng iglesia
Samtang kanang haligi nga matod pa ninyo resulta sa inyong pagtuo. Magatindog gyapon. Samtang magatindog kini nga mga haligi, walay biyaay nini nga iglesia. Amen? Kita mga kaigsoon nga Adventista, dili kay lig-on sa tuwa ang kining pagbati sa church. Tingali mo, lig-on lang tingali kung nakadonate. May nagdonate sa yuta, may nagdonate sa simento, sa atop. Pero sometimes there is a bad side on that, a dark side on that. Kung say dark side, katong mga dagkog donation, o di paminaw ng suggestion sa board, mangluod. Grabe. Ako'y dakog donation diya. Di yun na pakantahon na akong anak tungod kay wa makasal. Grabe naman po. Syaro po. Akong anak, nabuntisan, doon pa man nakabulan, di pa maklaro. Di tagagbahin. Grabe naman po. What do you say konsiderasyon? Kasayang ng luting akong gidunit diya. So maglagot, bawion ng luting mga kaigsunan. Manang sultihan ta mo. Sa inyong pagkam manggihatagon sa iglesia, it must be by faith. Uban sa pagtuo. Kaya kung pinaagi na sa inyong pagtuo, dili na mo mangwinta. Di na mo mangihap. Ang iglesia magpakita, sumala siyang pagtuo. Paminawan na to. In the end, sa katapusan, church faith in action. Paminaw na to ang church faith in action. Mateo 25:34. And then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. Sick, and ye visited me. In prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered? Kano sabi nakakita di mong gigutom ka? Kaya nakitaan palang kanamong gigutom, pastilan. Kano sa amang kanamo nakitaan nga walay sinina, giuhaw, nagmasakiton, nga amo kang gipakaon, amo kang gibistihan, amo kang gisuluban, kanus aman na nahitabo. Verse 39. Or when we saw thee sick in prison and came unto thee. Verse 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it to me. Kano sa ako ninyo gipakaon? Kano sa ako ninyo gisininaan? Kano sa ako nagmasakiton ninyo kong giatiman? Kano sa ako na priso ninyo kong gibisitaan? Ingon si Kristo, o unsa inyong gibuhat sa mga gagmay ninyong kaigsunan, gagmay ninyong silingan, inyo po nang gibuhat kanako. Mao na mga kaigsuonan, kumusta? Kinsay ato ang ginapahiram og kwarta? Katong dakog basakan pastor kay para magkainunsahay, maimbargo, mabira ang yahang basakan. Pastor, kumusta naman po mga kaigsuonan? Kinsa may nagbalatian inyong gitabangan? Pastor, katong nagmasakiton nga magkainunsahay, makabayad ra po. Katong di kabayad, wami mahimo. Kaya langan, hinaguan na mo na niya, di nila bayaran. Brethren, I would like to tell you, kung gusto mong mupakaon, gusto mong mutabang, ayaw to ninyong imbitarag pakaon to mga dato, kaysa wayon rin na yung spaghetti, sultihan ta mo. Tama, dili. Ingnon pa kadayon nga, ay kulang man siya lamas, kulang man siya gatas, kulang man siya cheese. Nabay gatas ang spaghetti, basi wala. Ang uban na, Uy, I'm very happy
nga first time ko nakatilaw spaghetti sa MDC. Pero sinabawan. Murag udong. Punta ito spaghetti. Kukan ni, makatilaw ako spaghetti. Paglinya nito, oy, sinabawan man. Maginukdanay man ang luwag o ang spaghetti. Brethren, kung mga dato inyong bitaron, sawayon rada inyuhang tilinutuan. Pero, mangaon mo, magpakaon mo, imbitara katong mga taong halos walay kaon. Pagpasalamat to sila sa Ginoo. Likewise, ang mga tao nga nasa wala, ginan ni Kristo, paingon mo impierno, siya nga naman. Iyon itong mga dautan, why? Gigutom ko, ako nyo pa ka na. Sa pagsuroy, kung kakita pala may gigutom ka, dadong ka na mag-Jollibee. Wako nyo pa ka na. Giuhaw ko, wako nyo pa yun na. Nagsulti pa ka na, palitan ka na mag-mineral water. Wako yung sinina, wako nyo bisti. Nagsulti pa lang unta ka Ginoo, palitan ka na mag-branded nga pantalon. Nasakit ko, wako nyo patangbali. Nagsulti pa lang ka, nga nagsakit na ka, dadong ka na mag-sanitarium ba? Adventist Hospital. Pero ningon si Kristo, kung onse inyong gibuhat sa mga gagmay inyong kaigsunan, gibuhat ninyo kanako. Kanang moingon ka, Pastor, luoy kay itong niagi din ako. Nga naman, walay chinilas. Naluoy ka, wala. Ano mo tagain, naluoy makaka. So imo kaluoy, walay buhat. Igo lang ka naluoy, pero wala kay gibuhat. Luoy kay sa pastor kay, utong tutok na gutom, gito kay naong ba? Yasa man to dito, nilabay dito. Imong gipakaon, wala po. So imong pagtuo, walay buhat. Ang gusto ni Kristo makitaan, faith that lives on. Pagtuo nga doon ay kinabuhi. I'm sure, kung ang iglesia sa New Kasay, o ang tanang iglesia sa Adventist churches around the world, kanunay magpakita sa the faith that lives on, I would like to tell you, dili malangay ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Brethren, sultihan ta mo, faith that lives on is the growing and working faith. Ang pagtuo nga buhi, pagtuo nga nagalihok o nagatubo. Mateo 17, versikulo 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief, ingon mga apostoles, among giabog ang yawa, di lagi mawala. Ingon po si Kristo, dala adiri. Nya naabog man ng yawa. Ingon di mga apostoles, nga nung kami ang nag-aabog, wala mawala ang yawa. Wala ni hawa. Ingon si Kristo, tungod sa inyong pagkakulang o pagtuo. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, kung doon na mo'y pagtuo sama sa liso sa mustasa, excuse me, ang liso sa mustasa, dako gamay. Ha? Gamay. Sa to pa, ang pasabot ni Kristo, it doesn't matter. Magamay o madako, why problema na ang imong pagtuo. If you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto the mountain, remove hence to the yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Kabalo mo, ang pagtuo nga buhi, no matter bisag gamay, mutubo mga kaigsunan. Si Kristo nag-apod-apod og pagtuo kanatong tanan. The faith that lives on is having the faith of Jesus. O sa may pagtuo ni Kristo. Si Kristo, kaigsunan, the night, sa pagdakop kaniya. Yan ang kadlaw ni Taral sa sukmanan. Grabing stress ni Jesus Christ. The faith of Jesus, bisan sa panahon sa kamatayon niya, nagkaduol na iyang kamatayon. Matod pa niya, verse 38, then saith unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and pray and watch. So matod pa, grabing kaguol, exceeding sorrowful, grabing stress ni Jesus Christ nga mamatay na siya.
Kinsa ninyo diri nahadlok nga mamatay, mas stress, mag-uol ko mamatay. Nawala. Na? Mahadlok ka mamatay. Preta. Gani no. Mahadlok mo mamatay. Ikaw mahadlok mamatay. Look. Mga kaigsunan, may lang mo ingon nga mahadlok mamatay. Pero inigabot sa punto, mas stress lagi apunta. Normal na sa tao nga inigabot sa panahon, mag-grip ka lagi hapon lo, mamatay na ko, something like that. Ingon na. Even Jesus Christ, nag-uol siyang mamatay siya. He might be not afraid of death, but he was sorrowful. Extremely sorrowful. Tingali tama nag-ingon ni Mamadulin nga, ano naman Piligros? Mag-uol siya mamatay kaya mga anak gagmay pa. Well, that's right. That's right. Napay mga kawidan, mga kaigsunan. The same with Jesus Christ. Hapit na siya mamatay. Nag-uol siyang mamatay. Kibalo mo? Despite nga si Kristo nag-uol, nag-pray siya. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it is be possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Amahan ko, isaylo kining kupas kamatayon gikan kanako. Pero dili akong pagbuot, imong pagbuot. Kung mauni mong pagbuot, I will bear it for you. Andam ko musunod niini. That is the faith of Jesus Christ. Mao ni pagtuo ni Kristo. O kana nga pagtuo, buhi na mga kaigsunan. Nga bisan pag mamatay ta, kana nga pagtuo, mao ni mo connect kan Jesus Christ para mapanahaw ta niya, mga igsoon. What if we will die without faith? Mga matay tang wala tay pagtuo. Kay kanang pagtuo ni Jesus Christ, iyan ang giapod-apod paghatag kanato. Romans 12:3, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Kada isa, gitagaan ta ni Kristo pagtuo. Ang grasya ni Kristo, mo na mo patubo sa atong pagtuo. Amen? Kanang pagtuo nga gihatag ni Kristo kanato, bahala ko sa kagamay. Again, ang grasya ni Kristo may mapatubo sa atong pagtuo. O kanang nga pagtuo, sama kang Kristo, bisan pag mag-uol nga mamatay, pero doon ay pagtuo nga mabanhaw ra gyapon human sa kamatayon. Kay kanang nga pagtuo, diha mo agi si Kristo aron mahok nga niya pagbalik, aron ma-reach out kanya pagbalik, mabanhaw kaniya panahon siya pagpadayag. Mabitaw na mga kaigsoon, every now and then, let us refresh our faith to the Lord by the grace of God and the Holy Spirit. Atong pagtuo, atong i-renew permi sa Ginoo. Kaya ka na nga pagtuo, gikan man ni Kristo, iyaman ni pagtuo. So Lord, please, make my faith alive once more. Help my unbelief. Increase my faith. That should supposed to be our prayers. Kaya mga matay ta nga discourage, walay changes may tabo in between sa imong death. Kamatay na to, walay changes may tabo hangtod sa pagkabanhaw. Walay changes may tabo. Hindi kabanhaw nimo, discourage ka lang gihapon. Mamatay ka nga in love kay kasi mohang kabit. Hindi banhaw nimo, para gyapon imong pagbati, in love ka gyapon sa imong kabit. Walay changes may tabo. Mamatay ka nga sugarol, balik sa Ginoo, banhaw, sugarol lang po yung utok. Walay changes may tabo. Let it be nga kanang faith ni Jesus Christ. That is the faith that lives on. Kanang nga klaseng pagtuo, the faith that lives on is the faith that keeps the commandments of God. Kanang the faith that lives on is the faith, the working faith, the growing faith, and that is the faith, having the faith of Jesus Christ.
That's why Jesus Christ said, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, makakaplag ba siyang pagtuo? Kana nga pagtuo must be the faith of Jesus Christ. Tiwason ako mga kaigsunan. Akong sugilanon ginang gisugdan. Ay, buka balakan nila ang pagkaon. No? Tiwason ako to. Usbon ako kining iglesia. Hindi ko nabait. Kaya doon ay tao diri nga brabe. Nahimong bairan sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kanako. Pero nitong panahon na wala ko kasabot, di ko ganahan na niya. Makakita ko na kung niya na po ning sa mukan nga tao magsigig debate. Kay besan pag ordinaryong istorya, salot yun ang debate, debatihon yun kaniya. Kining iglesia ni agi ni siya mga kaigsunan o pertigid na storm. First storm in this church. Na may second storm. First storm in ng iglesia, gisulod ni og mga 39. Pastor, sumbong na makiksunan sa panabo. Ang kasa ay gisulod sa 39. Si brother so-and-so, wala na. Pastor na sa 39. Hindi ko, pastilan ko, ulan ako. Sa atubangan na dito, pastor. Yaw kami magdebate, maghadlok, magdebate sa iya. Yan ko, kasi mong gisaligan, may pareha diri kami akong debatihon. Blap, ragutogod, para nagyod sa alangan niyang imbitaron si Luciniara. O yung padibatihon diri. Blap, ragutog, para di may magkadebate. Naon sa mga kitinood man. Invite Luciniara. Ang buti nito kadebate, magdiri naman tingal ito. Ha? Diya, ang nga side, sa tubangan. Kanang kratulahan na diya, awan may kratula karon no. Ilan nang ilis ng diya, tinay ka ng South Philippine Union Conference Corporation. Local conference. Dahil nang ibutangan diya. Sakit kaayo mga kaigsunan. Sakit yung kaistanan. Ako'y district leader o niya na yun na ang simbahan. Pastilan. Dili yun ni pwede. So nadibate yun mga kaigsunan. After sa wala pa'y debate, nagsulti na siya sa kuha o sa mga kaigsunan. Pag mudaog ka sa debate, maghikog ko. Kuyawan ng tawhana, maghikog man. Pag mudaog ka sa debate, maghikog ko. Debate. Pag mag-debate, tindog din siya. Sa mga igsoon, may nang may balo mo. Si Bilyabir ang nidaog. Busa, karon dayon, maghiko ko. Kuyawan ko, kutsa sa bulsa. Waman man siya magdalag armas. Posporo man. Uy, sa mani. Tataod ko sa bulsa. Kung sa mga kutsilyo na po na. Sigarilyo man. Marito yung hikog mga kaigsonan. I cried so hard. Pero kining lalaki, tadi man tayo kayo magpakitang muhilak, mga kiksunan. Puwalang kilay. Pero hindi uli ko nga defeated. Although the people said na nidaog ko sa debate, pero I was defeated. Pildigit ko. Kaya sakit kaysa kung atubangan na ni Garilio ang elder sa iglesia. I keep on praying. Pero handcuff na ko, anak ko yung mahimo. Kaya na-transfer ko lang yung distrito. For how many years, I did not know o yun sa pag-survive sa mga kaigsunan darin dapita. Brother Dode Abraham, kabalo na siya yun sa pag-survive. Yun sa nila pagpadayon, ini nga iglesia. Wako kay balog pila katuig to na hitabo nga nag-off ang katong elder. Karon mga kaigsunan, kanay si Brother John Tautaw pa sa una, karon pastor na. Amigo magyud mi kayo, nagsulti siya, nagkrusido sila diri. Pag-krusido nila diri, sige siyang ga-update sa kuha. Hangtod, pagpaybaluhin ako siya, si Brother Suanson balik na, nagparibaptize, thank you, perting. Si Brother Tautaw, atong nga tayo, Pastor Tautaw karon, perting yung lipaya mga kaigsunan. Perting yung lipaya. Pagbalik niya nga church, dadasig ang mga kaigsunan. Again, there was the second time storm nga niabot ining iglesia. Dili na ko i-detalye ang storm sa iglesia mga kaigsunan. Pero grabe yun nga storm.
Kaya siya pa yun ang napilian nga ipapriso sa duhali, mga kaigsunan. Kung ambot kung sa plano sa Ginoo nga nung siya pa yun. Idara na, tigulang na, mao pa yun napilian ipapriso. Pero mga kaigsunan, salamat sa Ginoo kay bisag Sabado nga gi-inquest dito sa korte, gidismiss sa korte, mga kaigsunan. Na buhian sa adlawng igpapaulay. So kadadto, mga kaigsunan, nakita na ko ang iyang pagtuo, tawa na kayo pagsibog, bisan sa mga kalisdanan o mga problema, hindi barugid siya, mga kaigsunan. One time nabisitaan siya nako diri, nabisitaan ako diri sa iglesia. Isa pastor, kung doon ta kay matabang ini nga mo ang kuan, ipatalas ang tanin mo. Wa man po ko'y kwarta, nanawag ko sa taga-plant vitamin. Kailangan kwarta din, naghatag og 30,000, gipatayal sa mga kaigsunan. That was the beginning. Hangto ng iglesia kay, siyempre tiles na niya, kahoy ang bungbong. Giusab. Hangto ni dako, mga kaigsunan. And according to him, this is the product of faith. Brother Tamundes, where are you? Yes, thank you very much, mga kaigsunan. Ang atong amahan sa pagtuko ng iglesia, mga kaigsunan, I'm so proud of you. Kailan naman Brother Tamundis? Patindogan pa na ako, ready na lang. Kailan naman tingali mo, di ba? Ayaw na patindogan na diri. So I'm so thankful nga ang Ginoo nag-sustain nining nga iglesia, duha ka bagyo ang miagi. Pero kining nga iglesia nagpabiling nagtindog hangtod karon, o ang pagtuo sa mga kaigsunan nagpabiling ligoon nga buhi, o kada adlaw buhi hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Muna akong buhing paglaom.